Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Movie Rad ako. At syempre, binabati muna po natin ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, at maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na mga Epifanio supporters, maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalaga pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo Rad ako. Okay, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan ay pag-uusapan po natin itong isang congressman tumatakbo po ngayon bilang senador na ating bansa na kung saan hindi lamang po traidor, hindi lamang po traidor, isa pang talagang masasabi mong isa pang salot o isang anay sa ating gobyerno na walang iba kundi si Marco Beta, o mas kilala po sa pangalang Marco o Marco Leta, no, na malaking mata, na sa kalakihan ng mata siya namang liit ng utak. Alam niyo po kung bakit siya ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi naman po sa tayo po'y naninira o anuman. Nakita naman po natin, di ba, na kung paano pinaglalaban ng ating mga ninuno, magmula pa po kay Lapu-Lapu, magmula po kay Jose Rizal, magmula po kay Andres Bonifacio, pinaglaban po nila yung mga teritoryo natin. Although, naniniwala ako na maging itong si Lapu-Lapu, hindi pa nakakarating ito ng West Philippine Sea. Pero, sa panahon po ngayon, kung buhay po itong si Lapu-Lapu, baka isa po sa pugutan niya ng ulo, o baka isa po sa pugutan nito ni Andres Bonifacio ng ulo, wala pong iba kundi itong si Marco Beta. Na kung iisipin nyo po talaga, bagamat siya po ay nakapagtapos ng abogasya, masasabi mo talagang tolongges. Biro mo ba naman? Paano ko nasabing tolongges? Sa kabila ng pagiging mamamatay tao, hayop, gago, siraulo, alam ni Marcoleta kung paano minura ni Duterte yung ating Panginoon maging si Pope Francis. Pero kung sa bagay, walang kwenta sa kanya yun. Hindi niya iisipin yun dahil hindi naman si Manalo o si Eduardo Manalo yung minura ni Digongyo, kundi yung kinikilala at ginagalang lang naman ng mga Katoliko na si Pope Francis. Nakita nyo ba nag-react siya? Nakita nyo bang nagsalita siya? Patawag natin si Digongyo doon sa kamera kasi minura niya yung Pope ng mga Katoliko. Hindi niya po ginawa yun. Bakit? Hindi naman yung bossing niya, hindi naman yung hari nila ang minura ni Duterte. So ibig sabihin lang, kapag kapabor sa kanila, okay lang siya. Pero pag hindi, nagsasalita siya. Di ba? Totoo hindi. Mga kababayan, nakikita nyo naman. Ngayon, bumalik tayo sa usapin na tungkol po dito sa kagaguhan, katulonggisan, katarantaduhan nito ni Marcoleta. Kaya po siyang pinag-uusapan natin. Malalagay po kasi sa alanganin ng ating bansa kapag ito po ay nahalal bilang senador ng ating bansa. Biro nyo, pinaglalaban po ng ating mahal na Pangulo ang West Philippine Sea. Pero nakita nyo naman, binibigyan ng lakas ng loob. Binibigyan ng lakas ng loob ni Marco Beta, ito pong ating mga kalaban na mananakop, na ipagpatuloy yung kanilang ginagawang pananakop sa pamamagitan po ng kanyang sinasabi. Alam mo sa sinabi po ni Marco Beta, lahat nagbubunyi po, lahat ng mga taga-China sa sinabi niya. So, ibig sabihin lang, sa ginawa niyang ito, bayani po siya. Hero siya, bayani siya para sa mga Chino. Pero sa atin, may tuturing ba natin siyang bayani, hero? O may tuturing natin siyang traidor sa sarili nating bansa? Ngayon, tatanungin ko po kayo, ito saganang sa akin lamang po mga minamahal ko mga kababayan. Bilang ikaw ay Pilipino, may karapatang bumoto o magpaupo ng isang senador sa bansang ito.
Anong uri ba ng politiko ang gusto mo? Yung politikong katulad ni Marcoleta na nagsasabing walang West Philippine Sea, samantalang kung tatanungin mo lahat ng mga Pilipino sa bansang ito na nakakaalam tungkol sa West Philippine Sea, 99% po, maliban na lang sa mga katulad niya, alam ko kakampi sa kanya yung Iglesia ni Manalo dahil ka-iglesia niya. So naniniwala naman ako, pero hindi rin ako naniniwala lahat isang ayon kasi may nakakausap po ko ng mga Iglesia ni Manalo na silent lang sila, takot kasi sila na malaman ng nakakataas sa kanila na sila ay hindi sang-ayon sa ginagawa ng kanilang pamunuan dahil para pala talaga itong reliyon na to, para pala talaga itong sindikato na kapag may narinig sa iyo yung mga leader ninyo, pagkakaisahan ka, pwede kang ipapatay, pwede kang gawa ng issue, pwede kang ipakulong, pwede kang gawa ng mga kaso. So kaya ingat na ingat sila kasi ganun talaga palang ginagawa ng Iglesia ni Manalo, lalong-lalo nito ni Marcoleta. So ulitin ko, kung ako po ang ulitin ko yung tanong pala, sorry. Papayag ba kayo? O ano bang uri ng politiko ang gusto nyo? Yung katulad ba niya na nagsasabing walang West Philippine Sea? O yung mga kaalyado ng ating Pangulo na nagsasabing merong West Philippine Sea na dapat nating kumbaga angkinin atin? Ha? Merong West Philippine Sea na dapat nating ipaglaban. Alam nyo, ang ating Pangulo po, grabe po yung kanyang pagkadismaya nung narinig po niya yung isang congressman na nagsasabing walang West Philippine Sea. At mas lalo pong kumbaga sa Bisaya pa, kung sa English pala, na-discourage sa kanya yung mga Pilipino, maging yung mga Philippine Coast Guard. Alam nyo ba na ang mga Philippine Coast Guard araw-araw 24 oras sila po ay nagbubuwis ng buhay. Sila po ay nag-aalay ng buhay para lamang po ipagtanggol ang mga lupain na pagmamay-ari po ng ating bansa. Ngayon, kung si Marcoleta po na hindi pa nakaupo bilang senador natin ay ganun na ang inaasta, ganun na ang sinasabi, paano na lang kaya kung siya ay nasa upuan na ng Senado bilang isang senador? Para sa akin po, kung akong tatanungin nyo, magiging anay po ito at magiging pasakit po ito. Nakita nyo sa kamera bakit siya tinanggalan ng kapangyarihan bilang membro ng committee? Kasi anay po siya. Tapos binabaliktad niya yung mga ginagawa daw niyang magaganda, kinukontra daw ng mga congressman. Parang gusto niyang sabihin na siya lang ang matalino, siya lang ang may alam gumawa ng mabuti. Nakita niyo yung kahibangan, katarantaduhan, kahayupan ng budlat na ito, mga kababayan. Nakita niyo, di ba? Sanay na sanay siya magmaliktad. Pero kung makikita mo sa pagmumukha pa lang ng putang inang ito, itong hayop na to, itong gunggong na congressman na to, na sinusuka na ng kongreso dahil sa sobrang pagiging anay nito, makinig ka sa akin, Marcoleta, ikaw putang ina mo ka. Akala ko ba ipapatawag mo ko sa Tricom? Bakit wala ako dyan? Ba't wala ako dyan? Natural, wala ako dyan, nandito ako kahit patawag mo pa akong gunggong ka, siraulo ka, gago ka, demonyo ka, putang ina mo ka, hindi ako pupunta. Dahil alam ko, ang utak mo, utak demonyo, utak diablo, utak satanas. Marcoleta, kung iniisip mo na mananalo ka dahil sa mga sinasabi mong gunggong ka, kung ako sa'yo magpatiwakal ka na dahil salot ka lang sa bansang ito. Alam mo ba, Marcoleta, sasabihin ko sa ito to, lahat ng mga mangingisda na nangingisda doon sa West Philippine Sea, dismayado sa'yo at sinusumpa ka, kinakahiya ka. Bakit ka nga ba naging congressman? Pero meron ako narinig, mga kababayan, na yung pagiging congressman ito ay tila merong malalim na usapin. Nagtataka sila, ayaw ng mga tao sa kanya dyan sa lugar na kung saan pinaglilingkuran niya. Pero bakit nananalo siya? Samantalang maraming kababayan natin dyan sa distrito niya na ayaw sa kanya. So, napakahiwaga po. Bakit lagi itong nananalo? Napakahiwaga. So, sa tingin niyo, ba't kaya? Alam na. Di ba? Alam na.
So, Marco Beta, ikaw nahudas ka, ikaw gago ka, ikaw demonyo kang putang ina mo ka. Ha? Kung malapit-lapit ka lang sa akin, dudukutin ko yung mata mong putang ina mo ka. Tarantado ka. Ha? Ang kapal ng mukha mong tumakbo at magpatuloy na tumakbo bilang senador sa bansang ito. Ha? Samantalang, imbis na makatulong ka, bigyan mo ng lakas ng loob yung mga sundalo na nagbabantay daw sa Sierra Madre. Imbis na bigyan mo ng lakas ng loob yung mga Philippine Coast Guard na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa sariling atin, binigyan mo pa sila ng kahinaan ng loob. Nilito mo ang taong bayan. Parang gusto mong sabihin, nasangayon ako sa pananakop ng China sa atin. Putang ina mo ka. Ha? Tarantado ka. Pag ikaw naging senador, sa totoo lang, baka ikaw pa ang maging spy, pinakamagaling na spy ng China. Sa nakikita namin, Marco Beta, isa kang salot, isa kang anay na hindi dapat bigyan ng kapangyarihan sapagkat hindi ka kakampi ng mga Pilipinong nakikipaglaban para sa sariling teritoryo ng bansang ito. Ha? Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo talaga, Marco Beta. Kaya mga kababayan, pag nakita nyo to, ang suggest ko lang sa inyo, patayin nyo to. Batuhin nyo hanggang sa mamatay tong hayop na to. Salot to to. Ha? Kasi kung alam ko lang bahay nito, pupuntahan ko agad tong hayop na to eh. Ako mismo titira dito sa hayop to, bariling ko agad sa ulo tong hayop na to eh. Diba? Para matuto tong demonyong to eh. Wala akong pakialam sa mga bodyguard mo din, mga pisot ang mga bodyguard mo. Matapang lang yung mga yan dahil marami sila. Pero subukan nilang isa-isa. Ha? Putang ina ninyo. Hayop ka, Marcoleta. Sinisweldo mo galing sa aming mga mahihirap, galing sa mga mangingisda, pero hindi mo sila kayang ipaglabang, gago ka. Putang ina mo. Kapal ng mukha mo, dapat sa ibitay kang hayop ka. Kaya mga kababayan ko, ako po sa inyo, wag na wag nyo pong iboboto yung putang inang to. Ang tawag ko po dito, putang ina. Ha? Malas po yung nanay nito, ba't pinanganak pa tong klaseng ganitong klaseng tao? Ha? Hindi ko alam anong itsura ito, mukhang bulldog na galisin. Diba? Mga kababayan ko, pasensya na po kayo kung bakit po nagiging ganito ang reaksyon ko. Dahil talagang galit na galit po ako sa mga politikong hayop at hindi marunong makipaglaban para sa sariling atin o para sa kapakanan ng ating bansa. Hayop na to. Sumisweldo ka sa mga Pilipino pero hindi mo kayang panindigan ang pagiging leader mo, hindi mo kayang tumayo para sa bansang itong hayop ka, tapos ang lakas ng loob mo maging senador. May mga pangako-pangako ka pa na libre ang kuryente. Gago! Sira ulo, sasabihin mo pa, gagawa ka pa ng istorya na kaya matagal mo ng plano, kaya hindi mo magawa kasi kinukontra ka ng mga kapwa mo, mga senador, congressman dyan sa kamara. Putang ina mo ka. 6 years na mayagpag yung amo mong si Digongyo. Bakit sa loob ng 6 years na yun hindi mo yan in-endorse, hindi ka gumawa ng proposal para dyan? Ha? Ba't hindi mo ginawa yan? Ngayon, sasabihin mo libre. Putang ina mo. Ha? Tarantado ka, ang galing mo talagang mambola, ang galing mo manloko, kang hayop ka. Putang ina mo, Marcoleta, patawag muli ako doon sa Quadcom. Ha? Patawag muli ako sa Tricom pala, sorry. Tarantado ka. Payag ako, online. Pero sisiguraduhin ko sa'yo, kahit live online yon, bumurahin pa rin kita, tangina mo ka. First time na makakarinig ng mga Pilipino, bumurahin ka ng isang vlogger, ako pa lang. Tarantado ka. Alam ko, kaya po hindi na po tinuloy nila na ako po ipatawag sa Tricom. Alala nyo, nung sinabi ko pag pinatawag nila ako, kahit sa live, bumurahin ko siya. Natakot yung gago, natakot yung halimaw. Marunong din pala matakot yung gago. Diba? Pero sa bagay, pero ganoon pa man, naniniwala po ko na matalino ng mga Pilipino, no? Matalino ng mga Pilipino. Huwag po tayong bumoto ng isang politikong walang paninindigan para po sa ating bayan. Huwag tayong bumoto ng isang politiko na ang iniisip ay sarili lang. Huwag tayong bumoto ng isang politiko na aso ng isang reliyon. Huwag tayong bumoto ng isang tao na kung saan tagapagtanggol ng mga kriminal, mga demonyo, mga traidor, mga hudas sa ating bansa. Kaya muli po, tuloy po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.